Network Entertainment. Hi girls and boys, kami ang Lady Bosses! Mga sister-alets! CR tayo, let's go! Kami ay duo. Duo na lang. Tayo din nagsabi lahat. Kaya nalilito ako kung sino yung magsasabi ng lines natin. Okay. So, recently lang namin nalaman na marami palang comments sa Spotify. Oo. Dahil wala kaming direct access. Si TPN yung nag-a-approve dati. So, biglang naglabasan yung mga comment ninyo simula nung unang episode. Oo, kasi ngayon lang natin na kasi hindi, ang daming social media na ngayon eh. Oo, no-overwhelm kami bilang tita. Bilang tita. So, ang gagawin namin for today's period is to read all of your comments. Not all. We selected both positive and negative comments. And then how we can basically give feedback on each of them. So, we'll start off with the latest episode na merong comment. Mula kay Ken Almodal. Sasabihin ba talaga yung pangalan? Oh, bakit hindi? Sige. Naka-public naman yung Spotify comments. Listening from Czech Republic po. Waiting po ako palagi sa mga episodes ninyo. Salamat, Ken. Ito ay mula sa James Karaan period natin. So, mula Czech Republic. Ba? Na apparently, marami kaming listeners from different parts of the world. Mga OFW or doon na pinanganak. We're not sure. Anong We're just salita assuming. sa Czech? In Czech. Wala. Wala. Czech! Ano Di ba ba? hindi na siya Czech Republic? Tama ba? Hindi ko alam Naku, hindi tayo nag-research. Huwag tayo mag-assume Sige, na lang. sige. Pero hindi ko alam. Europe. Basta Czech. Check. O, nasabi ko na siya. Check. Hello po. Silent listener lang po ako. Sobrang funny niyo po. Silent listener malamang kasi hindi siya makakapagsalita eh. Kasi nakikinig lang Oo siya. nga, tama. Di, pero marami tayong ganito, apparently, Jeannie, na Halos hindi natin alam. Halos lahat silent. Oo, halos. Pero ngayon, binigyan ka namin ng pangalan. Anri Sono. So, you're no longer a silent listener. Hello, Anri Sono. Okay, tapos meron din tayo si Tin. Madalas mag-comment Sino to? Si Tin. Tin na taga Napupunta Batangas? ng Baguio dati Oo, para oo, manood oo. sa atin. Sabi niya, kasi napansin niya na walang mga comments sa mga episodes natin. Meron setting sa Spotify for creators kung yun yung gamit nyo para instant approval ng mga comment. Kasi napansin niya, bakit wala mga comment dito? So may setting pala doon na para i-approve kagad ng podcast, yung mga comment, instantly lalabas. Naka-instant ba tayo? Hindi. Hindi? Parang isa-isa mo manually i-approve. Yun din yung sinabi ni James Grabe, dati. ang trabaho naman yan. For us, it's easier kasi konti pa lang eh. Yung kay La Culpas, kita mo in each episode, 400 comments. Talaga? agad. Hindi ko Oo. nababasa mga yan. Yun yung kinakwento ni James na dati iniisa-isa pa niya. Pero napagod na siya. Approved na lang lahat. So whether positive or negative, lalabas yung comment. Diba? Okay lang naman kahit negative comment, doon ka matututo. Oo. Halimbawa, may nagsabi sa atin. Sabi niya, girls, let loose a little. Masyadong reserve kayo until now. 1 year na ako nakikinig sa inyo pero nakakabitin kasi lagi kayong nagsi-second thought sa mga sasabihin nyo. Ito yung episode natin about Nympho, Mr. Yung masyadong hot lagi si Mr. to have momol. So sabi niya, let go, let loose. So that's a good feedback actually. Lus-lus na nga yung mga mister namin. Si GB ba lus-lus na? Hindi ko alam. Siyempre, ayokong tingnan. Bakit? Ikaw nagsabi. Hindi mo ba mararamdaman yun? Ayoko. Di ba? Pag bumabangga. Ayoko. Pag bumabangga. Di ba? Pag bumabangga, ibig sabihin, lus-lus na. Oo. Siyempre, masyado nagdangle na eh. Good point. Kasi, alam mo, tama to eh. Kasi bilang lady bosses nga, dapat kami, we should voice out the perspective of a Filipina and really no holds barred, di ba? Oo, pero syempre, siguro yung kinakatakutan natin yung mga walang magawa sa buhay. Oo, na para lang may kakancel masabi. tayo. Oo. Na ma-offend. Oo,
True, pero di sila siguro yung target market natin. The fact na na-offend sila in a comedy setting of kind of a podcast, hindi sila yung target listeners Ano natin. sabi nga ni James, nasa podcast ka nga parang tungkol sa inyo na yan, tungkol sa sarili nyo, being you. Bakit hindi mo pa sabihin kung ano yung nasa utak mo? Sabi ni James. Oo. Kumbaga parang, parang kayo na yun hindi mo masusustain ang podcast kapag nagkukunwari ka lang. Alanganin naman magpapanggap ka pa. Tsaka boses na nga lang to I mean, of course, we have the videos also. But ito na yung parang pinaka paraan mo para mapakita sa mundo kung sino ka. Tama ba? Of course, may mga topics tayo na baka hindi talaga para sa atin, pero at least mailabas natin yung opinion natin about it. Tsaka nakakatakot din kasi. Nakakatakot din paano kung yung ikaw ayaw ng halos lahat. So parang, may mga ganyan. Parang mag-second guess ka tuloy sa sarili mo na parang, masama ba akong tao? Na, so pero parang, mas gusto ko nga yun na non-conforming. Na may sarili kang pag-iisip. Hindi kayong nakikisabay lang lagi kung anong uso. Medyo nakakatakot lang. Pero, so far naman, kami pa rin yan Lahat ng episodes, kami. Ang hirap naman mag-filter ng sasabihin on the spot, di ba? Di ba meron niyang meme about it na yung usual podcast, merong yes man, merong hindi nag-iisip, tas may isang dadana na dada. So at least for us, I would think, yung kung kumpleto tayo hindi tayo laging parehas mag-isip. Kahit lahat tayo komedyante, even our styles of comedy iba-iba, 'di ba? May dark comedy, may about religion, merong about mataba, merong about pagiging sino yung mataba? Wala kasi si Kay Ikaw rin sumagot ko sino. Hindi, buntis kasi si Kay. Hi Kay. Meron ka dyan sa social media. Ito naman, may nag-comment dun sa ating episode about show some respect. Respect yung, di ba yung may presentation pa si Jeline, pinakita niya yung mga suot sa Oscars. Nagpapan siya, gano'n. Nagpapan? Pan. Respect. Oo. Yun yung title ng ating episode. Akala ko yung nag-comment. Hindi. Okay. Yun yung, bakit di ka kasi ng episodes natin? Hoy, nakikinig ako ng episode pero hindi ko alam yung mga title. Hindi ko alam yung mga title. Hindi ko na rin maalala lahat. Parang same lang yun sa sa mga pangalan ng tao. Hindi ako mapangalan ng tao, pero pag nakita ko yung muka or kung ano yung ginawa niya, maalala ko siya. Kumbaga maalala mo yung mga napag-usapan dun sa episode, pero hindi yung title. Tama. Just for the listeners also, kasi kanya-kanya kaming toka sa mga title and description and topic. Kaya minsan, hindi kami familiar sa topic or sa title ng topic. Pero alam namin yung napag-usapan. Okay, ang comment dito is, for the record, lahat ng damit ni Chino ay pasadya talaga dapat. Ha. Next time ulit, fashion reviews with Chino. Si Chino pa talaga yung naging spokesperson for comedy nga Okay. Meron ka dyan? Meron. Gusto mo ba to? Oo, okay lang. Ito yung ito yung Time with Roger. Oo. Sabi na yung pen shop. Yung aming guesting with Roger kasi ang daming naging comment. Naging viral siya, 1 million views hanggang ngayon pa nga meron hindi ko na binabasa. Para PWD Humor with Roger Naldo. So, ito yung mga comments dito. Siyempre, panalo lagi kasi ang tanong ni D dito, ano yung worst experience mo as a PWD? So, yung pinakapanalo na comment dito, halos hindi na nga sila original Lahat sila nagsasabi, ito na ang pinaka-worst experience. Si Roger. Karaniwan na nagko-comment dyan, pagka ganyan ang sinasabi, I would assume cool pala Kasi kilala nila si Roger, kilala nila yung type of humor din namin, at alam nila yung background namin ni Roger. Pero may mga iba na offend for Roger. Oo, meron pa nga yung, ano ba to? Sa braces pala to, iba.
O yung braces, wala masyadong comment Hindi, yung about braces us. ang nakita ko masamang comment dyan. Gusto nga niya mag-braces, bakit ba? Oo. Parang Parang ganun. may gusto ko lang ipahiwatig. May Oo. gusto kong Hindi ko na sabihin siya eh. kausapin. Oo nga. Wala nang topic. Kaya nga. Parang ganun lang yun eh. Kumbaga parang, bakit ba namin tinatanong mga to? Parang for the sake of conversation. Yes. Oo. Kasi kung inassume ko lang na, okay, nagpa-braces siya, gusto niya, then, hindi ko talaga malalaman kung ano talaga yung reason niya kung ba't siya nagpa-braces. Oo. Diba? Which is, at that time, hindi natin alam talaga kung Oo. bakit. Kumbaga parang for the sake of a conversation and since we're in a podcast, kailangan kong tanungin kahit alam ko na yung sagot. Oh, correct. Or Oo. minsan, kahit inassume ko yung Gusto mo malaman kung ano gusto ko totoo. talaga Oo. malaman from him. Hindi, tsaka kami naman, when we ask, it's really out of curiosity eh. Oo. Because we want to know the person better also. So, sila actually nag-a-assume na tayo yung nag-judge. Diba? Oo. They're judging us for being judgers. Oo. For judging the guest. Tama. Which is hindi naman in this case. Meron din nag-comment na parang ang syunga naman ng host, mga ganyan. Ako actually, nung time na to, ang dami nagko-comment eh. Nung una binabasa ko pa eh. Mm-mm. Tapos parang na-realize ko, ba't ko pa babasahin? Oo. Kasi itong mga to, malamang nakita lang nila yung video. Hindi Oo. talaga sila followers ng Leading Oo. Voices or ng Cool Pass. Mm-mm. Na-offend lang sila on behalf of Roger. Na hindi naman nila alam na masamang ngongo talaga to si Roger. Masamang ngongo Hindi naman siya talaga si mabait. Roger. Huwag niyo siya protektahan. Oo. Actually, may mga ibang ngongo nga naiinis kay Roger. Ganun ba? Oo. At tsaka, after nito, biglang lumabas yung kay Sir Jack. Tsaka kay Aura, di ba? Tama ba? Talaga Oo, ba? after this. No, so, na-realize nila, hindi lahat ng PWD mabait. Oo. Diba? Oo, tama. Ito pa. 2 PWD, isang clef at isang deaf. Ayun na. Uy, pero meron nga ako something about my ears ngayon na. Parang hindi ako masyado makarinig na maayos. So, Baka tama nga. baka tama nga. Baka tama, deaf ka. Meron pa yung, sino ba yung host na yan? Tapos ang dami question mark. Galit sila. Sino yung Galit host na sila. to? Di pakinggan nyo kami para makilala nyo kami. Oo. Tapos, yun nga eh. So, ibig sabihin, it just proves na hindi talaga natin sila listeners. Hindi Oo. tayo kilala eh. Dumaan lang sa kanila. Oo, dumaan lang sa kanila yung video. Pero ikaw ba, kung kunwari like public, kunwari nag-viral na isang video, Oo. tapos ang dami ng comments, ang daming whatever, or ang daming reactions. Tapos may violent reaction ka. Ikaw. Oo, may nagsabi sa akin na something ikaw, violent. kunwari may Okay, napanood okay. ka, Oo. may violent reaction ka. Like, katulad ng mga, sabihin natin yung, ano ba yung trending ngayon, yung Diskaya. Yeah. Oo. May violent reaction ka. Will you Engage. actually Yeah. comment I won't. na isusulat Doon, mo talaga hindi. dyan Hindi. para lang may masabi Wala akong- ka? Ang dami mong time para i-compose pa Oo. yung reaction mo to that certain video. Oo. Tsaka, pareho tayo. Kumbaga parang kung may violent comment man ako or may masasabi kahit maganda Oo. or pangit Oo. or whatever, sasabihin ko lang sa katabi ko, Oo, parang tanga to. Or Parang ganun. have a discussion with someone you're actually with. Oo. Diba? Or in your case, si GB, mag-usap kayo about it. Oo. Anong opinion mo dito sa nangyayari Tama. na to? Diba? Tapos hindi na ako magta-type Oo. for the sake of Oo. ewan ko, whatever reason kung bakit ano. Unless siguro it's really something close to your heart. Halimbawa ako, magka-comment ako pag may nakita ako na tungkol sa mga farmers, for example. Yung parang, shucks, kailangan mo ilabas at this point, oo. at this moment, yung opinion mo. Oo. Kung may totoong alam ka sa sitwasyon. Oo. Diba? So, kunyari ikaw sa weaving or something that happened in Oo. Nueva Vizcaya. Especially, ako naging ano ko yung sarili ko na nung COVID, nung time ng COVID, nagko-comment ako lalo na kapag kunwari Anong meron topic? akong nalaman,
how to safely parang i-wash your hands. So have to yung mga sinishare ko about yung para sa mga kids na nabobore, yung mga ganon. Or kung may nalaman akong mga free na streaming online para sa mga, 'di ba may mga ganon, may mga learning, may mga e-learning. free na movies na pwede mong panoorin since it's COVID, nasa lockdown tayo. Sinishare ko yung mga yon, kumbaga parang ganon. Yung mga katulong, yung mga parang yung feeling ko, ako pa lang yung nakakaalam. So, kailangan ko i-share. Exactly. Parang ganun. Pero yung, may masabi lang yung katulad nito, yung katulad yung katulad nito, parang, dalawa sila, yung isa bingi. Yung mga ganun lang. Kumbaga parang, one is, maybe if you're trying to be funny, sige, kasi it will bring out, parang baka may mapasaya ka sa isang taong makakabasa nito. Pero kung iinsultuhin mo lang yung tao dun sa video, yun yung questionable para sa akin. Diba? Oo. Tapos one-liner lang. Oo. Hi, my name is RJ Ledesma. I wear many hats. I wish I had just as many heads. I'm a serial entrepreneur and I'm also an entrepreneur mentor. I'd like to invite all of you to please listen to the RJ Ledesma podcast. On my podcast, I listen to inspiring business leaders and entrepreneurs to learn more about how they think about doing business, what are their success secrets, and how we can replicate them, and more importantly, what business opportunities do they see emerging in the near future for us entrepreneurs. Listen to the RJ Ledesma podcast. Pero tama ka, nung COVID, tingin ko doon lumabas yung mga tao na may masabi lang. Oo. Yung iba, na hindi talaga sila familiar sa topic. Pero yung parang naghahanap ka ng gustong gawin, na nakatuto ka lang sa phone mo, makakomment ka. Kasi puro online lang tayo nun eh. So, ang dami naglabasan siguro ng mga trolls nung pandemic. Oo. Ito. Meron din tayong comment from the Period 47 about the Barbie movie. Sabi, lady bosses look so hot and on point. Nax! From Philip. Baka si Philip lang. Kilala lang din natin si Philip na yan eh. Wala siyang surname pero sabi lang dito, Philip. And then, ito, good feedback also on Period 48, Comedy as Remedy. From John Ramon Kin III, it would be nice siguro to add a trigger warning notice sa description and sa start ng audio since the topic of unaliving and self-harming was discussed. So every time we have topics on mental health, we need to put a trigger warning. So thank you for that feedback. Oo. Ito. Unaliving? Unaliving. Chugi. Unaliving yung term ng mga Gen Z, unalive. Oo nga, hindi. Na lang ako sa mga politically correct words na parang nakakalito. Unaliving. Parang iba pa ba yun sa nagpapakamatay? Iba pa ba yun sa suicide? Or parang ganon? Yun na yun. Kaya nga, yun na yun. Kumbaga parang, why do we constantly change the terms just to be politically correct? Oo. Actually, hindi na nga siya politically correct. It's just grammatically para incorrect. Hindi ma-offend yung mga tao. Like, katulad ng yung abnormal, hindi na pwede ngayon. Di ba? For the sake of conversation, for the sake example of abnormal, hindi na pwede ngayon. So, ano na ngayon? Retarded, hindi na pwede. Hindi, lalo yung retarded. Pero apparently, ang retarded, nauso uli yung term sa mga Generation Alpha dahil sa isang pinasikat na video ng isang comedian, not local comedian na. Okay. I forgot who, pero sa schools ngayon, they use that so, term politically correct na siya ngayon sa for Gen them. Alpha. Gen Z na o-offend. I mean, so parang nare-relive yung mga terms dati na bawal. Okay. Also, alam mo kung bakit? The N-word. Alam mo kung bakit? Kasi katulad, di ba, retarded, tapos naging abnormal, hindi na pwede. Tapos naging mentally challenged. Tapos ngayon naging neurodivergent. Kumbaga parang ganito yun eh. Kaya siya nawawala kasi
lagi siya nagagamit, gago, retarded ka eh. Abnormal ka eh. Parang, sige, palitan na lang natin. Hindi, meron siyang mental disability. Yung parang ganon. Ngayon, paano kung yung word na neurodivergent ngayon, gagamitin overused. ko? Takinan to, neurodivergent ka eh. So, kung gagamitin ko siya ng masama, magiging masama na siya. Tapos hahanapan na nila ng bagong word. So, bumalik ka dun sa abnormal. So, parang, di ba, neurodivergent is a term na parang, acceptable. Paano kung gamitin ko siya derogatory na? Ito, neurodivergent ka. Neurodivergent ka, parang yung aso na to. Di ba? Kumbaga parang, kung ginamit in a bad way, hindi na siya politically correct. Correct. Yeah. So, ano na yung next? Since wala na sila mahanap na next, bumalik sila sa retarded. Tsaka, it's easier to explain. Pagka basic lang yung terminologies, kino-complicate mo. Kaya so, mas mahirap intindihin. Paano kung hindi malawak, ganun kalawak yung yung vocabulary mo, which is, marami naman tao talaga, simple words lang talaga yung alam. Kasi, conversation-wise, diba? Ginagamit lang naman yan sa scientific explanations or professional psychology. Mga ganon. Kailangan mo pa i-define yung yung neuro, yung divergent, neurodivergent. Kumbaga parang lalo sa mga bata. Ang hirap i-explain sa kanila So yun, pati N-word na-revive siya. Okay na siya? Hindi siya okay, pero akala ko okay na siya. Hindi. Na-revive lang. Na mga mali, asing bata, asing mga grade schoolers. Ayun. So, meron din tayong comment from the same episode. Yung pangalan niya sa Spotify ay 22QW3AQJUY. Ang haba eh. Totoo. Hindi yung totoong pangalan niya. Pero okay din kung ganyan. Para at least hindi ma-reveal yung pangalan mo kung nagko-comment ka sa Spotify. Yun yung mga nakakatakot mag-comment, diba? Ito nga. Kaya nga nakakatakot yung kinoment niya sa atin. Ano sabi? Ano ang relevance ng pagiging tomboy sa mental health condition? Anong topic yan? Yung comedy as remedy. I forgot what we mentioned about tomboy. Feeling ko ikaw yun. Kasi ito meron kami naging face na panay tomboy na sa feed natin. Dahil sa Mr. Tomboy Philippines, parang ganyan. Tomboy Philippines. Na natatawa kami sa mga post nila. Kasi may isang post doon na kung anong brand ng napkin yung ginagamit nila. Tapos di ba yung pupunta sila modest. Tapos isa parang pasador lang ata ng pera. So yun. Kaya side comment lang. I'm sure it was just a joke. We didn't mean to demean mga ating tomboy friends. Tsaka kung ano na bang age natin? Parang considered tita na tayo, di ba? Oo naman. Isa na tayo sa mga, tumaba ka. Isa na tayo sa nagsasabi ng, tumaba ka. Hindi, mataba ka. Ibang level of tita kami. As in, truth kind of tita. Hindi yung pasabing ba yun ngayon? Parang pasaring? Pasaring. Hindi yung pasaring. Yun nga. So, sabi niya dito why the need to mention and laugh about it after? So, it was meant as a joke. Kasi kung tumawa tayo after, joke lang yun. Comedy podcast po tayo. Huwag natin seryosohin lahat ng sinasabi namin. Ano naramdaman mo, Di? Alin? Nung nagbabasa? Nung sunod-sunod na parang, comment. Ano ba tong host na to? Parang tanga tong host na to. In one day, naapektuhan ako. Talaga? Tapos, like how? Parang, kahit, kunyari ako positive na akong tao. Pero for something to be posted and then, directly mentioning to me. Kasi ako, alam ko, ako yun Parang, yung naka-pink na yan, parang tanga. Yung naka-cap na yan. parang di naman nag-iisip. Ano ba naman host yan, di ba ganyan? Ako na yun Pag kunyari, ibang tao, binabasa mo parang, wala yan, ano ka ba, okay lang yan, di ba? Pero pag ikaw na mismo, parang may tama pala talaga. Lalo na for someone na hindi naman ako sikat bakit nyo pa, wag nyo na ako bigyan ng time, okay lang yan, panoorin nyo lang, wag nyo na bigyan ng comment. Parang, move on. Ang dami pang content sa internet. Tsaka ang dami pang parang problema na sana asikasuhin ng mundo. Kaysa itong PWD na pinoprotektahan nyo na hindi naman siya mabuting tao.
Roger, I love you. I love you, Roger. Joke lang. Mabait si Roger. Mabait si Roger sa totoong buhay. Ganyan lang yan, pero mabait yan. May show kami sa Ay, oo nga, kasama September namin. 20. So, ako ang host. Roger will be the headliner. Oo, siya yung So, headline. we will open for Roger. See, ganun kaming friends. Oo. Babayaran kami ni Roger. Bayaran kami ni Roger. Kalain mo. Sino yung dalawang kasama? Di ko Si nga Jasper tsaka si Mark Flores. Yung Di sila doorman natin. talaga. Oo, So, may show na, ayun, panoodin natin. Okay, September 20. Okay, meron pa iba dito. Ang galing rin ng mga hiritan dito Buti nalunok ko yung kape, naibog ako sana. Tawang-tawa ako dun sa kalamansi, tapos may humirit pataka ng toyo. Hindi ko alam kung anong particular. Parang naalala ko yung conversation, pero hindi ko alam kung ano yung topic na yun. Ang Feeling ko humirit si ng Kay kalansi. doon. Malamang Feeling ko si Kay. Oo. Ayun, tama. Natawa ako sa kalamansi ni Kay. Ayun. Amoy sausawan yun. Kalamansi at patis. Oo. Hindi mo din alam kung ano yung nakakatawa para sa ibang tao. So parang feeling ko nagtitrigger happy na tayo sa lahat ng pwede nating sabihin. Like, sobrang raw. Wala, sobrang raw na parang feeling mo trigger happy. Oh, parang trigger happy. Sige, kung ano na lang. Pero syempre, pinag-iisipan din namin. Pero tama yung isa na nag-hold back din kami. Lalo na kapag alam namin na parang sobrang below the belt na yung masasabi. Pero may times na nabibitawan namin. Kaya tayo may bleep. Oo, may mga Which is sa atin, na-realize ko kung bakit meow. Bakit? Kasi kakat mo. Kakat mo yung Hindi, sabi ng director namin, hindi daw. Si D lang yun. Kasi siya, mapanto mapan. Ikakat mo kasi yung na yun. Bakit ba? Ay, nako. Akala ko yun talaga. Hindi. Pero pwede. Pwede. Yun na yun. Meron ako nabasa na teka, hindi ako ready. Pero yung nabasa ko na ito yung isa sa mga positive na nagustuhan ko. Si Carlos Liwanag. Nabasa mo ba to kanina? Di ba? Ito, sabi niya, alam nyo, kaboses, ang ganda ng podcast nyo. Hindi ko alam kung paano nyo nagagawa, pero bawat topic, kahit gaano pa kasimple o kabigat, ang galing ng atake nyo. Halatang emotionally mature kayong lahat. Next naman! Ikaw naman, Carlos Liwanag. Meron pa, na-appreciate ko rin na nakakatawa kayo. May time na nag-uusap kayo about paano pakalmahin yung mga sarili ninyo, and sabi nyo, magbilang from 1 to 10. Tapos sabi ni Jeline, tapos iputok mo. Putik, tawang-tawa ako sa gym para akong tanga. Kaya sana tuloy-tuloy lang kayo, please. Diba? Maraming salamat sa inyo. Sige, mag-gym ka pa. Kasi nasa gym daw siya. Baka si Carlos? Carlos ba? Carlos Liwanag. Akala ko Agassi. Sana. Ay, nakamiss din sila, Jillian. Ito pa, kayo po ang top female-led podcast na pinapakinggan ko. More power to you. Episode complimentary compliments. Oh yeah, kaya sila nagko-compliment din sa atin. Okay. Tapos ito, naalala mo yung may nag-message sa atin. Sabi niya, currently listening to period 6. So, okay. binalikan niya, recent lang tong message na to pero binalikan niya yung period 6. Sa episode na to, may letter center kayo na experiencing depression and bipolar disorder. Random episodes na papakinggan ko noon. Naisipan ko today to start from period 1. Hopefully, mahabol ko to current episode. Sobrang iyak ko dito sa lugawan. Sa words nyo na involve your partner, mahirap din para sa partner nyo, communicate, etc., etc. Wala lang, nag-send lang ako ng message to let you know may nakikinig, Charis. Hahaha. Na-appreciate ko sobra yung advice nyo sa letter sender. Try ko magkalakas ng loob gawin sa asawa ko mamaya. Yung alin? Parang, naalala ko yung period 6 na may pagka-narcissistic yung partner niya, na to the point, lalaki tong letter sender natin ng period 6, na hindi na siya, parang nahihirapan na siya. Basically, nahihirapan na siya sa relationship nila. Yun.
So, meron din mga nagpi-PM sa atin to show their appreciation about Lady Bosses. Alam nyo guys, thank you sa pagpadala nyo ng mga ganito dahil nainganyohan kami. Oo. Kumpara sa sobrang silent ninyo, kumbaga parang saka lang kami nagche-check ng charts, saka lang kami nagche-check ng yung quarterly listens or ano. So, hindi namin nararamdaman. So, parang may times na parang mag-stop na kaya kami. Oo, may ganyan. Umabot sa point na ganyan. Kasi nanganak kami ni Kay, dalawa. Jeline may pinagdadaanan. So, parang ikaw na lang. So parang may times na parang wala naman napupuntahan tong podcast na to. Tapos biglang may mga messages pala kayo na hindi namin nababasa. Kasalanan din namin yan eh. Nagdrama-drama pa. Nagdrama kami, okay naman pala. May nagsasabi sana, huwag kayo mawala. Ayun. So, nung finally nabasa na rin namin, parang na-feel namin na parang, relevant din pala kami. Worth it pala din. Oo, worth it din pala. May natutulungan din pala kami ng mga nabobore, na may mental health problems. Neurodivergent. Abnormal. Kaya tayo nagagamit. Tayo na magbabastos tayo na yung magbabastos sa neurodivergent. Ganun ba yun? Hindi naman. Kaya lang, Hindi kasi, sometimes we can't help it but compare with other podcasts. Podcast. Ano ba talaga podcast? Hindi ko alam. Iba kasi pod eh. Podcast. Pod nga. Kasi parang kasi si RJ Ledesma, who is also from TPN, who has a podcast. Pod eh. Sobrang magaling sa diction to si RJ Ledesma. Pod. Alam mo kung paano ko nalaman? Kasi yung ad niya, nasingit sa Lady Bosses. Okay. Podcast. Parang tagal na namin nag-record. Pero okay lang naman ang podcast, wag lang podcast. Podcast. Ang pangit. Ay nako, kaya mula sa kaboses nyo, nagpapasalamat na may mga nakikinig sa amin. At pangako na hindi kami aalis anytime soon. Si D, mula sa kaboses ninyong neurodivergent, Jeannie Lakay. kami ang Lady Bosses. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.